Yan, so magandang araw sa inyong lahat and welcome back to Sashimi the Flowerhorn channel. Ang topic natin ngayon ay ang Flowerhorn Grooming Challenge o mas kilala sa tawag na Grow Out Challenge o GOC. Kung mahilig ka sa Flowerhorn at gusto mong matutunan kung paano sila i-groom ng tama or kung gusto mong sumali sa challenge na magpapakita ng iyong mga skills, abangan nyo ang vlog na ito. Disclaimer lang, ang mga impormasyon at tips na ibabahagi ko dito ay base sa aking personal na karanasan at kaalaman sa Flowerhorn Grow Out Challenge. Maaaring magkaiba ang mga mechanics at rules ng bawat challenge. Kaya't laging basahin ang mga official guidelines ng kompetisyon na nais mong salihan. Ang bawat organizer ng challenge ay may kani-kaniyang set ng rules. Kaya't importante na mag-verify sa kanila para sa tamang proseso at kriteria. Ang mga tips at tricks na ito ay hindi garantiya na mananalo ka, kundi gabay lamang upang mapabuti ang iyong Flowerhorn grooming skills. So paano nga ba sumali sa Flowerhorn Grooming Challenge? Una, kailangan mong maghanap ng mga grupo o community online na nag-o-organize ng mga ganitong challenge. Maraming Facebook groups at kilalang mga fish enthusiasts ang nag-oorganisa ng mga ganitong contest. Ang goal ng challenge ay magpapakita ng iyong skills sa pagpapaganda at pag-aalaga ng Flowerhorn hanggang pre-juvie size. Hindi lang ito basta pagpapakita ng magandang isda, kundi pati na rin ang pagpapakita ng tamang proseso ng grooming, pagpapakain at overall care. Ano ba ang dapat isaalang-alang sa Flowerhorn Grooming Challenge o GOC? Kapag sumali ka sa challenge, kailangan mong isaalang-alang ang mga importanteng bagay tulad ng pagpili ng tamang Flowerhorn. Usually, sa grooming challenge, draw lots ang ginagawa ng organizers para fair sa lahat. Pero may ibang organizers na hinahayaan nila na ang mga kalahok ang sisipat. Kung ganun nga, dapat marunong kang pumili ng may potensyal na mag-mature ng maganda. Potential full mask, straight plums, at may kilay. Yan ang mga unang dapat i-consider mo kasi fry pa lang ang mga Flowerhorn. Huwag kalimutan, hindi lahat ng Flowerhorn ay magiging top contender sa isang contest. Kailangan may tamang genetics sila. Kaya ang mga organizers, sinisiguradong na separate na ang mga culls at hindi na sinasama sa mga entries. Sunod ay ang pag-aalaga at pagpapakain. Siyempre, kailangan mo silang alagaan ng maayos. Siguraduhin na ang Flowerhorn mo ay well-fed, may tamang nutrients at hindi malnourished. Ang mga vitamins and minerals na ibinibigay mo sa kanila ay malaki ang epekto sa kanila, sa kanilang kulay at ham. Ang Super Cock Flowerhorn Enhancer, isa sa pwede ninyong idagdag sa kanilang diet dahil ito ay tumutulong magpatingkad ng kulay at siguraduhin healthy ang isda mo. Ang sunod ay ang pagpili ng tamang equipment. Importante rin na pumili ng tamang aquarium at kagamitan. Ang tubig na nilalagay mo sa aquarium ay kailangang malinis at may tamang pH level, temperature at filtration system. Hindi lang para sa comfort ng isda, kundi para magbigay ng magandang environment na makakatulong sa pagpapanganda nila. At least 35 gallons ang ideal size ng tank para sa isang
Grow Out Challenge. Ngayon, bibigyan ko kayo ng mga tips para magtagumpay sa Flower Horn Grow Out Challenge. Una, kailangan may maganda kang camera. Ang pag-submit ng mga entries ay usually through online. Binibigyan ang mga kalahok ng 3 months para i-groom ang flower horn at every month ay magpapadala sila ng kuha ng kanilang flower horn fish. Unang kuha, ang pagdating ng fry. Pangalawang kuha, first month. Pangatlong kuha, second month. At ang last yan na ang final entry na sinasubmit ang video at pictures ng iyong isda. Ginagawa yan para siguraduhin na hindi mo dinadaya ang entry mo. Kaya malaking bagay na gumamit ka ng magandang camera sa pagkuha ng pictures at videos. Pangalawa, dapat matingkad ang ilaw. Sa pagkuha ng pictures at videos, kailangan well lit ang iyong aquarium. Dahil kahit anong ganda ng camera mo at madilim ang aquarium mo, hindi nito makakapture ang tamang hue at kulay ng flower horn fish. Pangatlo, malinis na tank. Hindi kasi magandang tingnan sa litrato ang maduming aquarium, lalo na kapag nilulumot ng kulay brown. Ang magandang kulay na lumot ay ang kulay green. Pero make sure na bago mo kuhanan ang flower horn mo, tanggalin mo muna ang mga lumot sa front para clear ang kuha mo sa flower horn fish. Pang-apat, stress-free. Iwasan ang stress sa iyong flower horn. Ang stress ay nakakaapekto sa kanilang health at itsura. Siguraduhing malinis ang kanilang aquarium at hindi sila disturb. Kung sa palagay mo ay stressed ang iyong isda, i-adjust mo ang kanilang environment. Regular na linisin ang aquarium, palitan ang tubig twice a week, at tiyakin na may tamang filtration system. Ito ay hindi lamang para sa kalinisan, kundi para mapanatili na healthy ang isda mo. Mga iba pang dapat tandaan, ang pagsali sa grooming challenge ay hindi libre. Kailangan mong magbayad ng entry fee kasi para yan sa mga expenses ng contest, lalo na sa trophy, prizes, errands ng mga organizers at judges. Pero isipin mo na lang na para ka lang bumili ng isda. So parang hindi siya fee talaga. But pag bumili ka ng isda sa organizers, kasali ka. Ikaw din ang magsushoulder ng shipment ng isda. Pwede ka ring magkaroon ng multiple entries. Ang issue lang dito minsan sa Flower Horn Grow Out Challenge ay yung mga nandadaya. Meron kasi minsan ibang isda ang pinapadala sa final submission ng entry, parang lang makuha ang pot money. Minsan malaki kasi ang prize bukod pa sa trophy, kaya mabusisi ang mga organizers pagdating dito. So yan ang mga tips para sumali sa Flower Horn Grow Out Challenge. Kung gusto mo ng flower horn na may potensyal na manalo, kailangan mo lang ng tamang alaga. Huwag kalimutang mag-enjoy sa process at huwag madaliin. Ang success sa Flower Horn Grow Out Challenge ay hindi lang tungkol sa itsura nila, kundi pati na rin sa bond na nabuo mo sa iyong isda. Hanggang dito na lang muna tayo. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aking channel kung may natutunan ka, at mag-comment below kung may mga tanong ka tungkol sa Flower Horn Grow Out Challenge. See you next time sa susunod na vlog. Salamat at paalam.